Start na. 5 minutes, Kuya Kurt. Ang tanong ko, bakit yung anak ang darating sa huling paghuhukom, isa lang ang tunay na makapangyarihang Diyos? Bakit yung anak ang darating? Dahil hindi tayo mas marunong pa sa Diyos, batay sa Gawa 17:31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Hindi natin pwedeng questionin ng Diyos, bro, kung si Kristo ang darating para itakda ang paghuhukom. Next question. So, kung yung anak ang inutusang dumating, bakit inaral niya na si Kristo ay tao? Paano makakapagligtas ang tao? Tao ba? Babasahin mo lang yung magandang balita Biblia doon din sa Gawa 17:31 para matuto ka noong tinatawag na pagwawangis, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin. Ang Diyos ang gagawa ng kanyang katarungan sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sa makatwid, tao pa rin ang itinakda ng Diyos na darating, tao na binigyan niya ng katarungan, tao na binigyan niya ng kapangyarihan, tao na binuhay ng Diyos. Kung paanong nabuhay mula sa kamatayan, gayon din ang gagawin ng Diyos sa mga taong kay Kristo na mula sa kamatayan ay aagawin sa kamatayan o hindi na magkakaranas ng ikalawang kamatayan. Next question. Kung tao yung darating sa paghuhukom, sino makapangyarihan sa kanilang dalawa? Yung tatay, yung anak? Ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung mapapansin mo sa talatang ito, may isang Diyos, may isang tagapamagitan. Kalimitan ng tagapamagitan, mediator, nasa gitna. Nauna ang Diyos, gumitna yung tagapamagitan bago ang mga tao, nangingibabaw pa rin ang mga tao, subalit ang pagiging tagapamagitan ni Kristo, taong si Kristo Jesus. Di ba ang namamagitan sa tunay na Diyos, iisa lang? Ang tunay na iglesia at taglay nitong tunay na aral, hindi another tao. Nagkakamali ka, bro. Ang mamamagitan po ay tao at hindi Diyos. Pagtatanggapin nating tagapamagitan ay Diyos, sino ang tagapamagitan na tao na mamamagitan sa mga tao? Maliwanag po ang sinasabi, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Malinaw naman ang talata ng Biblia. Hindi pa po ang tao hindi makakapagligtas ng kapwa niya tao. Mali po yun. Sapagkat si Propeta Moises, ang dami niyang iniligtas mula sa pagkakaalipin ng Ehipsyo sa bayang Israel. Pero hindi natin tinututulan yung pagkahawi ng dagat at nakadaan sila sa tayong lupa ay bahagi ng pagtulong yun ng Diyos kay Propeta Moises. Sa bawat panahon ay may ginagamit ang Diyos ng mga tao para iligtas ang kanyang bayan. Kaya kung ang pagkilala man ng Iglesia ni Kristo sa Panginoong Jesucristo'y tao at magliligtas siya, walang imposible sa Diyos, kaya niyang gawin yon. So, kinasangkapan niya, binigyan ng kapangyarihan niya nakapagligtas. Sa ganang niya, kung siya'y tao lang, hindi siya makakapagligtas. Paano magliligtas si Kristo na tinawag niyang tao lang? Hindi po tao lang ang Panginoong Jesucristo, kaya nga ginawang tagapagligtas gaya ng mababasa natin sa Gawa 5:31 at ganito ang nakasulat diyan.
Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. So iba ang gumawa, iba ang ginawang tagapagligtas. Okay, Kuya Magkaiba Kurt, sila. baka meron kang, ay sige po, baka may last question? Last Baka question pwede ko siyang po. tanungin para malaman ko yung side niya. Apo, baka may last question lang po si Kuya Kurt at mamaya Last kayo naman po question. kayo Robin nagtatanong. Last question ko po. Kung si Kristo po tao, bakit ba yun? Teka lang ha. Kung si Kristo ay tao, bakit tinawag siyang Panginoong Hesukristo? Malinaw po yung talata eh. Ibinigay po sa kanya ang pagiging tagapagligtas at gayon din ang pagiging Panginoon ay binigay din sa ating Panginoong Hesukristo. So yung kapwa tagapagligtas at pagiging Panginoon ay bigay ng Diyos kay Kristo. Inuulit ko, iba ang nagbigay, iba po ang binigyan. Ayun, maraming salamat. Hindi natin tatanggapin ang Diyos natin ang binibigyan. Ang Diyos natin ang nagbibigay. Pwedeng tanungin ko si Okay. Hamet. Ayun, ano po muna Kuya Robin, kumbaga kayo po muna ni Kuya Kurt. Kay Kuya Kurt ka po tama, siya rin pala si Hamid, sorry. Oo, siya. Marami kasing pangalan. Hamet, 5 minutes, Kuya Robin. curious lang kasi ako sa mga tanong mo. Hindi naman mabigat yung aking tanong eh. Naniniwala ka ba na may araw ng paghuhukom? Opo, ayon sa tunay at nag-iisang Diyos. Sino ang darating dito sa araw ng paghuhukom para hukuman ng lahat ng tao? Kahit sino sa kanila, iisa lang kasi sila eh. Panginoong Hesukristo, Panginoon Diyos, parehong Panginoon, iisa lang. Walang problema kahit sino dumating. So, hindi mo isinama yung Espiritu Santo, hindi siya kasamang darating na iwan ata? Taglay ng Diyos ang banal na Espiritu, paano maiiwan yun? Hindi mo lang kasi nabanggit eh, kasi sabi mo darating ang Ama Hindi at darating si individual Kristo. ang Espiritu, nakapaloob yun sa kapangyarihan ng Diyos. Sunod na tanong, sabi mo ang Ama, si Kristo at kasama ng Ama ang Espiritu Santo, so silang tatlo na iisa, paano yung talatang sasalubungin? Ihaharap sa Diyos, kung magkakasama sila ditong bumaba. Ano yun, mauuna muna ang Diyos sa langit bago bababa lang siya tapos maya-maya mauuna siya dahil darating na yung mga tinipon ni Kristo? Inuulit ko, ang Espiritu hindi naiiwan. Ang Espiritu ay taglay na kapangyarihan ng Diyos. At nung nagkatawan tao siya, Panginoong Hesukristo, isa lang lahat yun. Walang Ano religion mo, Hamet? El Shaddai. El Shaddai. Yan ba ay bracket ng Katoliko, ang El Shaddai? Hindi na ako active. Naghahanap ako ng tunay na aral. Okay. So, dahil ang sabi mo, ang Ama, si Kristo at Espiritu Santo ang bababa dito sa pag-araw ng paghuhukom. Walang naiwan sa langit? Walang maiiwan. Iisa nga lang si Kristo at ang Diyos Ama. So, nandito silang tatlo sa lupa pagka bumaba sila para gawin ng paghuhukom. Sa bibig mo nang galing yung tatlo, hindi ko hinihiwala yung Espiritu sa makapangyarihang Diyos. Di, ang tanong ko, silang tatlo na iisang Diyos para sa iyo, ang pare-parehong bumaba sama-sama dito sa lupa. Wala nga sama-sama, iisa nga lang yun. Si Kristo ay ang Okay. Diyos Ama, Sige. taglay niya ang banal na Espiritu bilang makapangyarihang Diyos. Okay, sunod na tanong. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom,
Sino ang nagtakda ng isang araw ng paghuhukom? Sino tong siya? Diyos, Sapagkat siya'y nagtakda. makapangyarihang Diyos. Diyos Ama. Okay. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Sino tong lalaki na kanyang itinalaga? Nung nagkatawan tao siya, si Kristo Jesus, Panginoong Kristo Jesus. Nung si Kristo Siya rin ay yun. nasa langit na, tao pa rin ba? Paano siya magiging tao sa langit? Eh siya nga yung Diyos. Espiritu ang taglay niya doon, walang laman. Sa makatwid, si Kristo ay Diyos nung nasa langit na. Nung nasa lupa, taglay niya ang pagka-Diyos. Nagbihis ng Bro, laman. hindi yan ang tanong ko. Nasa langit na ang tanong ko, bro. Ano? Nung si Kristo ay nasa langit na, siya ba ay Diyos o tao pa na Diyos na o tao na lang o Diyos na lang? So, ano yung tanong mo doon? Ang tanong ko, si Kristo nung nasa langit, Diyos o tao? Tao na o Diyos pa? Diyos. Diyos. Pero sa talatang ito, pagbaba ni Kristo, magiging tao o magiging Diyos? Nagbihis ng laman, nananatiling Diyos. So ilang Okay, beses time na, Kuya nagkatawang Robin. tao? Last question. Last question. Ito sunod na tanong. Ang paniniwala Okay, po ng El Shaddai at ng mga Katoliko, si Kristo ay Diyos mula pa ng una, nagkatawang tao sa sinapupunan ni Maria, tapos Diyos Amen. na tao pa. Pagkatapos, ang sabi mo, si Kristo ngayon ay Diyos sa langit. Pag bumaba na si Kristo rito sa araw ng paghuhukom, ay naging tao ulit. Ang tanong, ilang beses nagkatawang tao si Kristo na dating galing sa Diyos? Sagot Kuya Kirk, last Sa answer. pangalawang paghuhukom, Ilang beses, Ay, bro? hindi. Ilang beses? hindi ko pwedeng bilangin kasi nga makapangyarihang Diyos. Pwedeng magbabalik-balik, no? Yung jaran, Diyos, jaran, tao, parang ganon. Magic. Okay, time na po. Paliwanag mo yan eh. Hindi umiyak Sige. ka. Okay, time na po tayo. Sasabihin mo. So, dito naman tayo, lipat naman tayo kay Kuya Midan. Kuya